Nagsimula ang lahat sa bida nating si Varvados, ang pinaka-powerful na Demon King sa buong mundo, yung tipong natalo na niya lahat ng makapangyarihang tao at ruler sa iba't ibang panig ng mundo. Pero kahit puno ng tagumpay ang buhay niya, ay sad boy parent siya, at ang gusto lang naman niya ay maranasan ang matalo, at mas malala pa, wala na siyang kaibigan dahil di siya nagpapautang takot sa kanya ang lahat at tinatawag siyang halimaw. Kaya nagdesisyon siya na gumamit ng spell para i-transfer ang sarili niya sa ibang katawan thousands of years sa hinaharap. Sana naman daw ay makahanap na siya ng tunay na kaibigan sa bagong buhay na yon. At ayon, pagkalipas ng 3,000 taon, muling ipinanganak si Varvados, Ard na ngayon ang pangalan niya, at super excited siya sa bagong simula. Nang mag 10 years old siya, tinanong siya ng pamilya niya kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay, at walang preno, sinabi niyang gusto niyang magkaroon ng maraming friends, at doon na nagsimula ang kanyang pakikipagsapalaran sa pakikipagkaibigan, na hindi naman naging madali. Una siyang lumapit sa mga bata sa labas, tinanggihan agad, tapos nagtago pa siya sa sulok para makalapit sa mga babaeng dumaan, pero naging awkward lang lahat, ayon kinabahan, weird tuloy ang naging dating niya, kaya nagsitakbo ang mga babae habang nagtatawanan. Frustrated si Ard kaya pumunta siya sa gubat para maglulo, at doon niya naisip na kahit hindi na siya kilala ng kahit sino dito, natatakot pa rin pala sa kanya ang mga tao. Sa pag-uwi niya, natagpuan niya si Heido, ang alkalde ng baryo at close friend ng kanyang mga magulang. At tinanong niya ito kung paano magka-friends ng mabilis, at ang tip ng alkalde ay simple lang, maging mabait at magalang sa iba. Siyempre sabik na sabik si Ard at agad siyang tumakbo para subukan bago pa man matapos si Heido sa sinasabi. Pero kahit sinubukan niya, pareho pa rin ang nangyari, tinatanggihan siya ng lahat. Bumalik na naman siya sa gubat para maglulo, at habang nandoon siya, narinig niya ang sigaw ng isang babae, nagmadali siyang lumapit at nakita niyang may batang babaeng nag-iisang nakikipaglaban sa isang halimaw, pinatay ng babae ang halimaw at pagkatapos ay nakita niya si Ard na nakatayo sa tabi niya, doon ay sinubukan ni Ard na makipag-usap ng maayos. At sa unang pagkakataon, may sumagot sa kanya. Kaya lalo siyang lumapit at sinabi niyang marami silang pagkakatulad at gusto niyang maging best friends nila, ngunit lumayo lang ang babae na may luha sa mata at tinatawag siyang Kadiri. Pagbalik ni Ard sa bahay, nagulat siya nang makita ang babaeng yun na nandoon din, anak pala ito ni Heido. Ang pangalan niya ay Arena, at mula noon, araw-araw na hinabol ni Ard si Arena para makuha ang habol niyang friendship, pero palagi siyang tinatanggihan nito. Mailap ito at tila may tinatago ring kalungkutan, may dala siyang malalim na sugat mula sa nakaraan, inabuso at pinabayaan ng mga tao sa paligid niya, kaya hindi siya basta-basta nagbubukas sa kahit sino. Pero hindi ito nagpahinto kay Ard, sinubukan niya ang lahat, kumanta para kay Arena, nagbigay ng tula, nagbukas ng pinto sa 7-Eleven, basta lahat ng maisip niya, pero wala talagang gumana. Kaya bumalik siya sa bahay para mag-isip ng bagong paraan, pero habang nandoon siya, biglang narinig niya ang mga taga-baryo na nagsisigawan sa labas, may mga halimaw na sumasalakay. Lumabas si Ard at nakita ang kanyang ama na nakikipaglaban, at sinabihan siya ng alkalde na si Arena ay pumunta sa bundok at hindi pa bumabalik. Agad siyang lumipad patungo roon gamit ang flight magic. Sa bundok naman, napapalibutan na si Arena ng mga halimaw at takot na takot siya, pero kahit ganoon, itinapon niya ang kanyang espada at sinabi sa mga ito na gawin na nila ang gusto nila, at tila sumuko na ito sa buhay. Sa huling segundo, dumating si Ard at pinagitna ng sarili niya sa pagitan nila, binalaan ang mga halimaw na umalis na bago pa sila magsisi, pero hindi sila nakinig, kaya pinuksa niya ang mga ito nang walang kahirap-hirap, kasama na ang leader na sumubok na tumakas. Pagkatapos ng lahat, tinanong ni Ard si Arena kung okay lang siya, at nagsabi si Arena na gusto na nitong mamatay dahil nag-iisa ito at wala namang nagmamalasakit. Buong puso namang sinabi ni Ard na alam niya ang pakiramdam na yon, at gusto niyang maging kaibigan ni Arena forever and ever, mamatay man daw lahat ng kukunang nanunood ngayon, kaya subscribe na, at hindi niya ito iiwan tulad ng lahat ng nagpalit sa kanya. Nanlambot ang puso ni Arena doon at tinanggap na niya ang alay na friendship ni Ard, at yun ang unang tunay na tagumpay ni Ard mula nang muling ipanganak siya yehey. Lumipas ang ilang taon at dumating na ang panahon para mag-enroll sina Ard at Arena sa Magic Academy. Pagkatapos ng 2 exam, written test at magic power test, masayang-masaya si Arena nang makita ang pangalan niya sa tuktok ng listahan.
Si Ard naman ay matagal na naghahanap ng kanyang pangalan, at nang makita niya ito sa pinakaibaba na may markang 0, namutla siya at hindi makapaniwala. Hindi nagtagal, pumasok ang punong guro at inanunsyo na pareho silang nakapasa, at higit pa roon. Sinabi niya na ang mga sagot ni Ard ay mas tama pa kaysa sa opisyal na answer key, kaya 0 lang ang naibigay nila dahil hindi nila alam kung paano i-grade ang ganoong galing. Nagulat si Ard at medyo nahiya, nagpakilalang ordinaryong taga-baryo lang siya. Pero hindi pa niya alam noon na ang kanyang mga magulang ay mga dating bayani pala, yung mga pumatay sa napakalaking dragon na minsan nagbanta sa kaharian, so hindi siya galing sa karaniwang pamilya. Pagpasok nila sa klase, puno na ng mga estudyanteng humahanga sa kanila, pero kung saan may namamangha, ay may mga inggit-pikit din. Sa loob ng classroom, may batang lalaking bigla-biglang sumuntok sa mukha ng isang batang babae sa harap ng lahat. Tinawag itong walang silbi at sinabing nakuha lang nito ang pwesto sa paaralan dahil anak ito ng contractor. Una si Arina ang tumayo at hinarap ang lalaki ng buong galit, at sumunod si Ard na inutos sa lalaki na humingi ng tawad. Tinanggihan ito ng lalaki at hinamon niya si Ard ng one-on-one na duel. Sinabi ni Arina kay Ard na huwag tanggapin ang hamon, isa raw yun sa pinaka-powerful na mage sa buong kaharian, posibleng mas malakas pa kaysa sa mga guru mismo. Pero bago pa man may mangyari, pumasok ang kanilang homeroom teacher, at nang marinig ni Ard ang boses nito ay natigilan siya. Ito ay si Olivia, ang dating commander na naglingkod sa kanya noong panahon pa niya bilang Demon King. Nagpanik si Ard sa loob-loob niya, baka raw nakilala na siya nito at naparito para kunin siya. Pero hindi pala. Hindi pa siya nakilala ni Olivia, at sa halip na mag-alala, sinabi pa nito na gusto niya ang ideya ng duel at sinimulan na nila ito agad. Nagsimula ang laban at sinalakay ng lalaki si Ard ng buong lakas, pero kahit isang hakbang ay hindi gumalaw si Ard, kahit isang hibla ng buhok ay hindi natinag. Nang gamitin ng lalaki ang Giga Flame, nagulat sandali si Ard pero sinabi niya na ordinaryong apoy lang yun at hindi niya tinatawag na Giga Flame ang bagay na yun. Lalong nagalit ang lalaki at pinuno niya ng apoy ang buong lugar. Pero pareho pa rin ang nangyari, walang epekto kay Ard. Kaya pinakita na ni Ard ang tunay na Giga Flame, isang spell na namutawi sa buong lugar, at natahimik ang lahat sa sobrang laki ng kapangyarihan niya. Lumuhad ang lalaki at humingi ng tawad, at nagdiwang sina Arina at Ginny, lalo na si Ginny na siyang binubuli ng lalaki. Pagkatapos ng laban, lumapit si Olivia kay Ard at tinanong siya kung nagsagawa ba siya ng 2 spell ng sabay para hindi masunog ang lalaki, at nang i-confirm ni Ard, namangha ang buong klase dahil ang dual casting ay matagal nang nawawalang skill sa panahong iyon. Mula noon, lalong lumalim ang hinala ni Olivia sa kanya, at bago pa siya lumayo ay sinabi nitong malalaman niya ang lahat ng tinatago ni Ard. Kinabukasan, tinipon ni Olivia ang mga estudyante para sa dungeon training. Ang dungeon ay puno ng mga halimaw sa bawat palapag at may boss na naghahari sa bawat level, at ang mission nila ay kumuha ng balat ng Magical Wolf bilang grupo ng 3. Lahat ng estudyante ay nagsiksikan para makasama si Ard sa grupo niya, pero si Arina ang unang kumilos at inimbitahan si Ginny na sumama sa kanila, at kahit nahihiya ito sa simula, pumayag din siya sa huli. Pagpasok nila sa dungeon, agad silang sinalakay ng mga lobo at madali itong pinuksa ni na Ard at Arina. Pero si Ginny ay napatigil sa takot at napaiyak. Nag-alok si Ard na ituturo niya rito ang magic, at kahit sinabi ni Ginny na magiging pabigat lang siya, sinabi ni Ard na okay lang at gagabayan niya ito. Nagsimulang matuto si Ginny, pero sobrang liit ng kanyang magic energy kaya nag-isip si Ard ng paraan, nag-imbento siya ng bagong spell na tinatawag na textual magic, at nang subukan niya ito, matagumpay nitong pinuksa ang mga lobo. Natulala sina Ginny at Arina, narinig nila yun sa unang pagkakataon, at nang sabihin ni Arina na hindi niya alam ang ganitong klase ng magic, sabi lang ni Ard na nilikha niya lang yun kanina. Natahimik ang dalawa sa gulat. Pinaaral ni Ard sa kanila ang spell. At nang salakayin sila uli ng mga lobo, ginamit na ni Ginny ang spell ng mag-isa at nagtagumpay, at sa tuwa, nagpunta siya kay Ard at kumapit sa kanyang braso ng nakangiti. Si Arina naman ay hindi nagpatalo at kumapit din sa kabilang braso ni Ard na may halong inggit. Sa gitna ng lahat ng yun, na-trigger nila ang isang bitag at nahulog sila direkta sa kwarto ng dungeon boss. Pero pinakalma sila ni Ard at sinabi na ito ay magandang pagkakataon para matutunan nilang gamitin ang textual magic sa tunay na laban.
Nang banatan ng boss si Ard, pinigilan niya ito gamit ang iisang daliri lang, at habang nasa harap nila ang boss, itinuro niya sa dalawang babae ang tamang distansya at paraan ng pagcast. Nang malapit nang mamatay ang boss, pinigilan ni Ard si Ginny at sinabi rito na oras na para pumili, mabuhay ng may tapang o mabuhay ng may takot magpakailanman. Tumayo si Ginny ng buong lakas at pinuksa niya ang boss. Niyakap siya ni Arena at magkasamang nagdiwang ang dalawa. Paglabas nila ng dungeon, ibinigay nila ang mga monster parts kay Olivia, at kahit sinubukan ni Ard na magpakunwaring ordinaryo lang ang lahat ng nangyari, ay lalong lumalim pa rin ang hinala ni Olivia sa kanya. Pero hindi pa tapos ang araw na yun, biglang lumitaw ang lalaking natalo ni Ard at ininsulto uli si Ginny sa harap ng lahat. Nagalit si Ginny at sinampal niya ang lalaki ng todo, at si Arena naman ay naglagay ng kung ano sa ulo ng lalaki bilang babala. Natuwa si Ard sa nakita niya at naisip niya na ito na siguro ang tunay na simula ng buhay niyang puno ng chicks este kulay. Pagkatapos, pinulong ng punong guro si Ard at sinabi nitong gusto siyang isali sa isang espesyal na festival ng kaharian, isang event na may mga duel na pinanunood ng lahat ng mamamayan, para magdala ng karangalan sa academy. Tumanggi si Ard. Ayaw niyang makita ni Olivia ang tunay niyang kakayahan. At ayaw din niyang maging sikat at mapansin, gusto niya lamang ng tahimik at normal na buhay. Pero dahil sa paulit-ulit na pakiusap ng punong guro, sinabi na lang ni Ard na pag-iisipin pa niya ito, at doon nagdiwang ang punong guro. Pagkatapos noon, natagpuan ni Ard si Ginny sa paaralan at humingi ito ng date sa kanya. Alam ni Ard na dapat siyang tumanggi para maiwasan ang gulo, pero nang makita niya ang mga mata ni Ginny na puno ng kaharatan, hindi niya ito nagawa. At bago pa man sila makaalis, biglang lumitaw si Arena at sinabing sasama rin siya, at walang tumanggi. Pumunta silang tatlo at masaya ang simula, nanood ng dula. Nagplano pang kumain sa restaurant, pero sa daan, narinig nila ang ilang taong nag-usap-usap tungkol sa pagkawasak ng kaharian. Nakinig ng mabuti si Ard at sinabihan ang dalawang babae na kailangan nilang sundan ang mga taong yun agad, at sabay na sumagot ang dalawa na sasamahan nila siya kahit saan. Sinundan nila ang mga sospek at nakita silang nagkakast ng isang napakalaking spell. Nang makita ni Ard ang spell na ginagawa ng mga kriminal, agad niyang naintindihan ang sitwasyon, pero bago pa man siya makagalaw, biglang lumabas ang mga kriminal sa likod niya at sinabi nilang nahulog siya sa kanilang trap. Hindi man lang nagulat si Ard at patuloy siyang lumakad, at nang subukan ng isa sa kanila na sunugin siya gamit ang spell, tinignan lang niya ito, natawa, at tinanggal ang apoy ng parang alikabok lamang. Binalibag niya ang dingding kung saan nakalagay ang kanilang incantation. At sa iisang lightning spell, pinatumba niya ang lahat ng halos wala nang natirang nakatayo. Sinabihan niya ang mga ito na isasalba niya ang buhay nila kapalit ng impormasyon tungkol sa pag-atake, pero ang leader nila ay hindi sumuko at ginamit ang huling lakas niya para mag-transform sa isang demon. Natakot sina Arena at Ginny, pero si Ard ay hindi man lang kumibo. Sinubukan ng demon na tumakas, pero sinundan siya ni Ard gamit ang flight magic, at nakita ito ng dalawang babae at hindi makapaniwala. Dahil sa unang pagkakataon ay nakakita sila ng taong marunong lumipad. Binanata ni Ard ang demon ng flame spell pero hindi sapat para patayin ito, kaya kumuha ang demon ng isang batang babae bilang hostage at nagbanta sa mga tao. Tumayo si Ard at nagpakilala sa lahat bilang si Ard Meteor, anak ng dakilang sorcerer na si Jack Meteor, at sinabihan ang lahat na huwag matakot dahil papatayin niya ang demon. Natawa ang demon at itinuro ang hostage, pero nang tingnan niya, wala na ito sa kanyang hawak. Kasi ang flame spell na ginamit ni Ard ay hindi pala tunay na apoy, illusion spell pala yon na dinisenyo para mapalaya ang kahit sinong hostage na baka gamitin ng demon. Nang mapagtanto ng demon na natalo na siya, sinubukan niyang tumakas, pero pinuksa siya ni Ard sa iisang spell lamang. Bumaba si Ard at pinagpahinga ang mga tao, at nagpasalamat ang ina ng batang babae sa kanya nang may luha sa mata, ngumiti lang si Ard at sinabi na wala anuman sabay nagdiwang ang mga tao. Nakarating ang balita sa reyna ng kaharian at ipinatawag niya sina Ard at ang kanyang mga kasama sa palasyo para gantimpalaan. Pagdating nila roon, nalaman nilang kaibigan pala ng reyna si Arena, at nag-alok ito kay Ard ng titulo bilang Queenary Mage, isa sa pinakamataas na karangalan sa kaharian. Pero may ibang nasa isip si Ard, tumanggi siya sa titulo at sa halip ay humingi na dagdagan ang budget ng kanilang Magic Academy, para maiwasan niyang lumahok sa festival at mapansin ni Olivia.
Nagulat ang Reyna sa kahilingan niya, pinili pa niya ang karangalan ng kanyang paaralan kaysa sa personal na titulo. Kaya hindi lang basta pinagbigyan ng Reyna ang kahilingan niya, kundi ay binigyan pa rin siya ng titulo ng Queenary Mage kahit ayaw niya. Binigyan din ng titulo sina Ginny at Arena bago sila pinayagang umuwi. Sa ibang panig naman, nagplaplano ang isang grupo ng mga kriminal na mas malakas daw sila kay Ard at nagsimula silang mag-isip ng bagong paraan para harapin siya. Sa mga sumunod na araw, naging sikat na sikat si Ard sa loob ng academy at puno na ng mga babaeng nagkakandara pa sa kanya dahil sa mga nagawa niya. Hindi ito kinatuwa ni Arena, at isang araw pa nga ay hinayla niya si Ard palayo sa isa sa mga babae at lumayo ng may galit sa mukha, naiwan si Ard na nalilito. Sa kabilang banda, hindi masaya ang punong guro dahil bagamat tumaas ang budget ng academy ay hindi pa rin sasali si Ard sa festival, hanggang sa pumasok ang isang bagong guro na nagngangalang Jessica at sinabi nitong huwag mag-alala dahil aayusin niya ang lahat. Gabi ng araw na yun, nag-away sina Ginny at Arena tungkol sa kung sino sa kanila ang mas nagmamahal kay Ard abat sana all, at natapos ang away sa isang hamon na makipaglaban sa festival para malaman kung sino ang mananaig. Sinabihan sila ni Ard na mag-ayos na siyang pinakinggan naman sana ng dalawa, pero biglang lumitaw si Jessica at hinimok ang dalawa na ituloy ang plano ng mga ito. Malinaw na may masamang balak si Jessica. Pumayag ang dalawang babae at sinimulan ang festival. Nagmamasid sina Ard at Olivia mula sa stands habang ang alkalde at ang pamilya ni Ard ang nag-judge ng mga laban. Ordinaryo ang mga unang laban hanggang sa lumabas si Arena sa arena at nagpakita ng isang napaka-powerful na spell na nagpagulat sa lahat. Sa daan pabalik, nagkita sina Arena at Ginny at nagkasundo na harapahin nila ang isa't isa sa grand finale, at pareho silang nanalo sa lahat ng laban at nakapasok sa finals. Pero bago pa man magsimula ang kanilang laban, biglang may tumayo sa gitna ng crowd at nag-transform sa isang demon. At kasabay nito ay lumabas din ang iba pang mga demons na nakatago sa loob ng lugar, kaya nagkalat ang kaguluhan. Sa labas ng arena, ay nagkalat na rin ang mga demons sa buong kaharian. Mabilis na inorganisa ni Jessica ang mga estudyante at hinati sila sa iba't ibang grupo para labanan ang mga demons, habang sina Ard at Olivia ay lumabas para sa mas malaking labanan. Si Jessica naman ay nanatili kasama sina Arena at Ginny. Nagbakbakan ang dalawang babae ng magkasama, bawat demon na humarap sa kanila ay mabilis na napabagsak, hanggang sa lumitaw ang isang napakalaking asul na halimaw na higit na mas malakas kaysa lahat ng nakaraan. Walang gumana sa kanilang mga spell dito, at sa kritikal na sandaling yun, pumasok si Alkalde Heido at pinuksa ang halimaw gamit ang makapangyarihang wind spell. Natuwa si Arena nang makita ang kanyang ama, pero sa likod nito, lumapit si Jessica at biglang sinaksak ang alkalde. Bumagsak ito sa lupa na duguan at nawala ng malay. Nagtatanong si Ginny kung bakit ginawa ito ni Jessica, sa kasamaang palad ay hindi pala siya ang tunay na Jessica, at ang buong plano ay para makuha si Arena. Sinubukan ni Ginny na bigyan ng oras si Arena para tumakas, pero sobrang lakas ng kalaban at natalo din si Ginny. Nang makita ito ni Arena, sumigaw siya na kung may mangyayari sa kanyang mga kaibigan, ay gagawin niya ang lahat para sirain ang plano nila. Ngunit sa isang atake lamang, ay pinabagsak niya si Arena, pinalabas ang mga pakpak niya, at dinala si Arena palayo. Ang tunay niyang pangalan ay si Elsa, ang Dragon Queen. Kinidnap si Arena, at naiwan si Ginny na umiiyak sa baba. Sa ospital, dahan-daang nagising si Alkalde Heido at sinabi kay Ard na kinidnap si Arena ng Dragon Queen na si Elsa. Namutla ang punong guro at sinabi na isa ito sa pinakamapanganib na nilalang na minsan ay sumubok na wasakin ang mundo. Ngunit walang alinlangan na sinabi ni Ard na ibabalik niya si Arena, anuman ang mangyari. Ipinagmalaki siya ng kanyang amang si Jack, at dinala siya ng alkalde sa vault ng kaharian para pumili ng sandata. Bago lumabas si Ard, tinanong ni Jack ang alkalde kung hindi ba dapat sabihin kay Ard ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Arena, pero sinagot ito ng alkalde na hindi niya hahayaang mawala kay Arena ang nag-iisang kaibigan niya. Sa ibang lugar naman, si Arena ay nananaginip tungkol kay Ard, pinaalala niya ang unang pagkakataon na nagkita sila. At sa panaginip na yun ay inihayag niya kay Ard ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, hanggang sa mawala si Ard sa harap niya na parang hindi niya siya kakilala. Sumigaw si Arena at humiling sa kanya na huwag siyang iwan, at pagkatapos ay nagising siya. Nang magising si Arena, natagpuan niyang nakatali siya,
at dito kinausap siya ni Elsa at ipinaliwanag ang buong plano. Sa likod ni Arena ay may isang napakalaking halimaw na ginawa mula sa mga bangkay ng mga demons sa sinaunang digmaan, at ang kapangyarihan nito ay para i-summon ang hari ng pagkawasak mula sa ibang dimensyon. Pero para gumana ito, kailangan ito ng sakripisyo mula sa dugo ni Arena, dahil natuklasan nila na si Arena ay may dugong demon, at ang tunay niyang pangalan ay Leviel. Para maiwasan ang pagkamuhi at galit ng mga tao, namuhay siya sa ilalim ng pangalang Arena. Nanginginig siya sa galit at takot, at sinabi niyang ililigtas siya ni Ard, pero ngumisi lang si Elsa at sinabi na kapag nalaman ni Ard ang katotohanan, ay iiwan din niya siya nito tulad ng lahat. Naalala ni Arena ang kanyang panaginip at nalungkot siya sa loob-loob niya. Sinimulan ng ihanda ni Elsa ang ritual para gamitin si Arena. Sa kabilang banda, inihahanda na ni Ard ang sarili niya para sa paglalakbay. Nagpunta siya kay Genie bago umalis at pinagpahinga niya ito, pinataha, at sinabi niyang babalik siya kasama si Arena, at maghanda na lang ng hapunan para sa kanila. Kalaw na ngumiti na ito, at umalis na si Ard. Nang malapit na ang halimaw kay Arena, ay bigla itong napuksa, at dumating na nga ang bida natin. Napuno ng tuwa ang puso ni Arena nang makita siya, at agad na binanata ni Ard ang lahat ng kalaban gamit ang 9 na spell ng sabay-sabay, winasak ang buong lugar sa isang iglap lamang. Pinakawalan niya si Arena mula sa pagkakagapos at niyakap niya ito ng mahigpit. Pero hindi pa roon natapos. Nag-partial dragon transformation si Elsa at tinanong si Ard kung alam ba niya kung sino talaga ang inililigtas niya, na si Arena ay may dugong demon at bahagi siya ng royal bloodline ng mga ito, ibig sabihin ay halimaw daw ito. Natakot si Arena na baka ito na ang katapusan ng kanilang pagkakaibigan, pero nagulat siya sa sinabi ni Ard. Sinabi niya na kahit may dugong demon si Arena o kahit aswang man ito, wala siyang pakialam, dahil si Arena ay mas mabait at matapang kaysa sa kahit sinong nakilala niya. At dahil tinawag siya ni Elsa na halimaw, hindi niya ito palalampasin kailanman. Napuno ng pagmamahal at pasasalamat ang mga mata ni Arena sa mga salitang yun. Si Elsa naman galit na galit gustong manakit, ayon nagbanate na ang dalawa. Nagpalitan sila ng malalaking spells, pero nang malapit ng matalo si Ard, nagpasya siyang gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan, nag-transform siya pabalik sa kanyang anyo bilang Demon King. Lumitaw si Lydia mula sa kanyang kaluluwa at naging isang makinang na espada sa kamay niya, at nagulat si Elsa sa totoong lakas ni Ard. Dito nakita ni Ard ang kalungkutan at galit ni Elsa, na itinakwil ng mundo at nag-iisang nabuhay, kaya nais nitong wasakin ang lahat. Sumigaw si Elsa sa galit, at parehong naghanda sila ng kanilang pinakamakapangyarihang spells, pero ang kay Ard ay walang kapantay, at sa isang atake lamang, ay pinuksa niya ang Dragon Queen. Pagkatapos, pinasalamatan ni Ard si Lydia, at bumaba siya kay Arena na halatang lutang pa rin sa mga nakita. Nagpigil ngiti si Arena at sinabi na umuwi na sila, pero sa loob-loob niya, naisip niya na kailangan niyang maging mas malakas para makasama niya si Ard forever and ever mamatay man lahat ng kuko ng nanunood ngayon. Sa ibang panig naman, may isang babaeng 3 taon nang nag-eensayo ng pakikipaglaban sa loob ng isang dungeon. Ang pangalan niya ay Sylphie, dating commander ni Varvados. Paglabas niya, nagulat siya sa dami ng pagbabago sa mundo. At bago pa man siya makagawa ng anuman, biglang lumitaw sa likod niya ang isang nakamaskara na lalaki at tinawag siya. Tinanong niya kung sino ito at anong gusto nito, at sinabi ng lalaki na 3,000 taon na pala ang lumipas, dahil ang 1 taon sa loob ng dungeon ay katumbas ng 1,000 taon sa labas. Natulala si Sylphie, nagkunwaring alam niya ito, pero halata na hindi. Tinanong niya ang lalaki tungkol sa kanyang kapatid na si Lydia at kay Varvados, at sinabi ng lalaki na matagal nang namatay ang Demon King at muling ipinanganak sa ibang katawan sa ilalim ng pangalang Ard Meteor. Nagalit si Sylphie at nagpas siyang hanapin si Ard para harapin ito. Sa kabilang banda, nagtipon sina Ard, Arena, at Genie kasama ang punong guro, at sinabihan sila na kailangan nilang maglabas ng dula para sa isang school festival. Pumayag sila at nang paalis na sana si Ard, ay ibinigay sa kanya ng punong guro ang isang liham na nakasulat sa balat ng tao, mula sa isang taong nagpakilalang Ghoulhead, na nagbantang sisirain niya ang paaralan at lahat ng nasa loob nito. Humiling ang punong guro sa kanya na protektahan sila kung mangyari man ito, kalaunay sumang-ayon naman si Ard. Pumunta sila sa klase, at biglang pumasok si Sylphie, isa-isa niyang tinanong ang mga estudyante kung sino si Ard,
hanggang sa lumapit si Olivia at binatukan ito, sinabihan na wala pa rin itong disiplina kahit 3,000 taon nang nasa dungeon. Doon ay tahimik na tumango si Ard bilang pagsang-ayon. Nakita siya ni Sylphie at agad siyang nilapitan, kinumpirma niya na si Ard ang reinkarnasyon ng Demon King at gusto niyang malaman ang lahat, kung nasaan si Lydia, kung nasaan ang mga demons. At bakit muling ipinanganak si Varvados? Sinubukan ni Ard na sabihing misunderstanding lang ang lahat, pero hindi naniwala si Sylphie at hinamon agad si Ard ng laban, at kung matatalo niya ito, ay sasabihin daw ni Ard sa kanya ang katotohanan. Nabwisit naman si Ard sa hamon niya at nagpasya siyang tanggapin ito. Biglang pumasok si Arena at sinabihan si Sylphie na kung gusto niyang makipaglaban, harapin na lang niya siya, at huwag siyang magsalita ng ganyan kay Ard. Na-impress si Sylphie kay Arena at napansin pa niya ang pagkakatulad nito sa kanyang kapatid na si Lydia. Nagpakilala si Arena bilang pinakamatalik na kaibigan ni Ard, at nang subukan ni Sylphie na maging kaibigan niya, tinanggihan siya ni Arena. Nagalit si Sylphie at bumalik sa paghamon kay Ard, na siyang pagpayag naman ni Olivia na ituloy ang duel. Sa loob-loob ni Ard, ay plano niyang magpatalo na lang para hindi na mas maghinala sa kanya. Pero nang ininsulto siya ni Sylphie sa gitna ng laban, hindi na niya napigilan ang sarili at pinatulan na ito. Hindi sumuko si Sylphie at nagsummon siya ng isang napakalaking espada, binalaan siya ni Ard na huwag gamitin yun sa lugar na yun, pero hindi siya nakinig. Sa kritikal na sandali, pumagitna si Olivia at ipinakita sa lahat na ang espada ni Sylphie ay naglalabas ng lason at nakakaapekto na sa lahat ng nakapaligid. Natulala si Sylphie sa nagawa niya at sinisi si Ard sa lahat, pero bago pa man siya makapagtuloy, binatukan siya ni Arena at sinabihan na kapag nagkamali ka, humingi ka ng tawad. Napaiyak si Sylphie at naalala ang mga salita ng kanyang kapatid na si Lydia, at doon din napagtanto ni Ard kung gaano katulad ni Arena si Lydia. Bumalik sila sa klase at nag-distribute ng roles para sa paparating na festival, pero sa malayo, pinanunood sila ng nakamaskara na lalaki at tahimik na nagpaplano kung paano papatayin si Ard. Kinabukasan, sinimula na ang school festival at nagpunta sina Ard at Arena sa mga shop sa pagkukunwaring nagpapatrol sila para protektahan ang paaralan, pero halatang masaya si Arena na kasama si Ard. Biglang may sumabog sa isang lugar at nagmadali silang lumapit na tagpuan nila si Sylphie na may hawak na espada at nagbabanta sa isang lalaki na sinasabing demon ito dahil sa mga mata nito. Ang lalaki ay halatang takot at nagpakilalang ordinaryong tao lang, pero ayaw maniwala ni Sylphie. Dumating si Olivia at inayos ang sitwasyon, kakilala niya pala ang lalaki at ordinaryong tao ito. Nahiya si Sylphie sa nagawa niya, pero inimbitahan siya ni Arena na sumama sa kanila sa kafe at pumayag naman ito. Habang nakatayo si Ard kasama si Olivia, napansin niya ang isang puno na may kakaibang energy. Tinanong niya si Olivia tungkol dito, pero sinabi nito na sikreto yun at hindi niya maaaring sabihin kahit kay Ard, pero sinabihan niya ito na ang puno ay konektado sa sword tournament kinabukasan. Sabay sinabi ni Olivia na nakalista na ang pangalan ni Ard sa nasabing paligsahan. Tumanggi si Ard, at ayaw niyang ipakita ang kanyang lakas sa harap ng lahat, pero binalaan siya ni Olivia na kung hindi siya sasali, gagawa ito ng paraan para pilitin siya. Napilitan na nga lang si Ard na sumali. Sa cafe naman, pinanood ni Ard si Sylphie na mangtanga sa tabi, pero nang imbitahan siya ng mga babae na pumasok, pumayag na rin siya. Halatang lahat ng babae roon ay may gusto kay Ard at kunyari-kunyarian pa ang hayop na hindi niya gusto ang mga nangyayari. Hanggang sa hinailan na nga ito ni Arena palayo. Nagalit si Jeannie at nagtatanong kung para bang kay Arena lang si Ard, at sumagot naman si Arena na hindi niya ibibigay si Ard sa kahit sino kahit kamatayan pa ang katumbas. Nag-away na naman ang dalawa, at napagpasyahan nila na ang mananaig sa sword tournament ang magmamay-ari kay Ard. Nagsimula ang tournament at madali nanalo si Arena sa kanyang laban. Sina Ard at Olivia ay madali ring naka-advance. Nang dumating ang laban ni Jeannie, halos matalo na siya, pero sa pag-encourage ni Ard, nakabangon siya at nanalo. Kaya nakapasok silang lahat sa finals. Pagkatapos ng kanyang laban, lumabas si Ard ng arena at natagpuan niya si Jeannie na naghihintay. Sinabi nito na nagpunta na sina Arena at Sylphie sa cafe para tumulong, at hiningi kay Ard na samahan siya sa beauty pageant ng festival bilang kanyang partner. Pumayag naman ang hayop para hindi raw masaktan si Jeannie at para makapagbantay din sa ibang estudyante.
Pagdating sa venue, nakita ni Ard ang isang pamilyar na mukha, ang lalaking humampas kay Jeannie dati. Lumapit si Ard at tinanong kung naparito ba siya dahil kay Jeannie, at namangha si Ard nang makita kung gaano kataba na ng lalaki. Sinabi ng lalaki na pumunta lang siya para manood, at nang tanungin ni Ard kung bakit siya naging ganoon, nagtapat ang lalaki na matapos siyang matalo. Nawalan siya ng gana sa buhay at kain na lang ng kain. Nang makita niya si Jeannie sa entablado na puno ng kumpiyansa, sinabi ng lalaki na gusto niyang humingi ng tawad pero wala siyang lakas ng loob, at tahimik na umalis. Sa beauty pageant, pareho silang nanalo ni Ard at Jeannie, at nang makabalik sila sa cafe, galit na naman si Arena na nasalisihan siya ni Jeannie. Nagsimula na ang finals ng tournament at naglaban sina Ard at Olivia, pero nang gumamit si Ard ng magic sa loob ng sword tournament, na-disqualify siya at naiwan si Olivia. Sumunod ang grand finale ni Jeannie at Arena, naglaban sila ng buong lakas, at sa bawat suntok ay nagdedeklara sila kung sino ang mas nagmamahal kay Ard, na kunyari di gusto ng hayop na bida pero gustong-gustong pinag-aagawan. Sa huli, nanalo si Arena, binalaan ni Arena si Jeannie na huwag nang titingin pa kay Ard, pero syempre, hindi naman sumunod si Jeannie. Sa dilim naman, tahimik na pinanunood ng nakamaskara na lalaki ang lahat, naghihintay ng tamang pagkakataon para atakehin sila. Kinabukasan, ang ikalawang bahagi ng festival ay nagsimula na, maglalabas sila ng dula tungkol sa buhay ni Barbados bago siya bumagsak. Kinakabahan ang mga estudyante sa simula, pero umayos naman na kalaunan at naengganyo ang lahat na manunood. Habang ginagampanan ni Ard ang mga eksena na katulad ng kanyang tunay na nakaraan, naalala niya ang mga nakaraang laban niya, kung gaano kahirap ang mga yon. At kung gaano kalakas ang kalaban nilang commander noon. Sa dula, nagpahayag si Sylphie na lalaban siya kasama ni Barbados at Lydia, at kahit tumanggi si Lydia, isang gabi ay pumunta si Sylphie kay Barbados at nagmakaawa na payagan siyang lumaban para matulungan ang kanyang kapatid. Nahabag ang puso ni Barbados at pumayag siya, at sa labanan kinabukasan, si Sylphie ang nag-prepare ng trap na nagbukas ng pinto at magkasama nilang tinapos ang laban nila Lydia. Nagdiwang ang lahat at si Sylphie ay pinuri ng lahat. Nang matapos ang dula, nagpalakpakan ang lahat ng malakas, pero nakita ni Sylphie sa audience ang isang babaeng kamukha ni Lydia at nagmadali siyang lapitan nito, hanggang sa napagtanto niyang hindi pala ito ang kapatid niya. Bumugso ang kalungkutan na kanyang nadama. At sa sandaling yun, pumasok ang nakamaskara na lalaking nagpapadala ng banta sa ilalim ng pangalang Gullhead, handa nang maghasik ng kaguluhan. Pagkatapos ng dula, naghintay sina Ard at Jeannie sa labas para tanungin si Sylphie kung bakit bigla siyang umalis, pero nang dumating ito, galit na naman at sinabihan si Ard na hintayin siya sa schoolyard kinabukasan. Inakala ni Jeannie na magko-confess si Sylphie kaya sinama pa niya si Arena para manood. Pero nang pumunta si Ard sa lugar, nakita niya si Sylphie na may hawak ng isang malaking espada, ang espada mismo ng kanyang kapatid na si Lydia. Gumawa si Sylphie ng incantation at pinalaya ang sealed energy ng espada mula sa puno sa tabi nila. At doon sinabi niya ng direkta kay Ard na papatayin niya ito. Agad umatras si Ard para suriin ang sitwasyon, pero patuloy na sinundan siya ni Sylphie. Nang tumingin si Ard sa mga mata nito, napagtanto niya na na-brainwash si Sylphie, at sa malayo, nakita niya ang nakamaskara na lalaki na tuwang-tuwa sa nangyayari. Pinalabas pala nito kay Sylphie ang isang vision ng pagkamatay ni Lydia sa kamay ni Barbados, at ang shock na yun ang nag-trigger ng kanyang galit at pagnanais na ipaghiganti ang kapatid. Nataman si Ard sa likod at inakala si Sylphie na patay na ito, pero hindi pa rin bumabalik si Lydia, at doon niya napagtanto na may mali. Dumating sina Jeannie at Arena para pigilan si Sylphie, pero sobrang lakas nito at pareho silang napabagsak ng parang wala lang. Bago pa man matapos ni Sylphie ang dalawa, muling lumitaw si Ard na puno na ng lakas. Lalo lang nagalit si Sylphie at sinalakay niya uli si Ard, pero ayaw nitong seryosong saktan si Sylphie kaya paulit-ulit lang siyang umiwas. Sa sandaling halos matamaan na niya ang ating bida, ay biglang narinig niya ang boses ni Lydia na sumigaw ng "Tigil," at sa isang iglap, ay bumalik ang malay ni Sylphie. Lumabas ang nakamaskara na lalaki at tinanggal ang mga sandata ni Sylphie, tapos sinalakay niya si Ard, pero sa isang atake lamang, ay pinutol ni Ard ang braso nito at pinalipad ito palayo. Hindi pa rin sumuko ang lalaki at sinubukan itong gamitin ang ikalawang espada ni Lydia para patayin si Ard,
pero tinanggihan siya mismo ng espada at nang inig-nginig sa kuryente nito. Dito sinabi ni Ard na ang espada ay pumipili kung sino ang makakapaghawak nito, at nang hawakan niya ito, agad itong sumunod sa kanya. Ginamit niya ang espada para puksain ang nakamaskara na lalaki ng tuluyan. Pagkatapos ng lahat, lumitaw ang espiritu ni Lydia mula sa loob ng espada at lumapit kay Sylphie, sinabihan niya ito na huwag nang sisihin si Ard sa kahit ano. At na mabuhay na lang ng masaya at payapa, dahil lagi naman siyang magiging maligaya kahit saan siya naruroon. Pagkawala ng espiritu ni Lydia, napaiyak si Sylphie, halo ang lungkot at tuwa. Kinabukasan, nasa loob na sila ng karuwahe ni Ard, Ginny, at Arina nang biglang tumigil ang oras at nalipat sila sa ibang dimensyon. Naruroon ang isang bata na maligayang bumati sa kanila at nagpaliwanag na may isang kakaibang entity sa mundo na sinusubukang sirain ang balanse ng lahat, at ang pagtatagpo ng entity na iyon at ng Demon King ay magbabago ng mundo, at isa sa kanila ay mawawala. Hiningi ng bata sa kanila na puksain ang entity, at pagkatapos noon ay nagising sila. Sinabi ni Ard ng seryoso na parang napadala sila sa nakaraan, at nang itanong ni Ginny kung paano niya alam, itinuro niya ang 2 buwan sa langit, na imposible sa kanilang mundo dahil matagal nang nawala ang isa. Batay sa kanilang paligid, naniniwala si Ard na nasa kaharian ng Fraudia sila, ang kaharian ni Varvados, at para matupad ang kanilang misyon, kailangan nilang harapin ang Demon King mismo. Biglang may sumigaw na babae na tumatakbo palayo sa isang napakalaking alakdan. Tumulong si Ard at pinuksa ang hayop ng mabilis, at isang boses ang sumalubong sa kanila pagkatapos, si Olivia, pero mas bata at hindi pa niya sila kilala. Nagulat sina Ginny at Arina nang makita siya, pero mabilis na sinabing narinig lang nila ang pangalan niya at humanga sila sa reputasyon nito. Nagcast si Olivia ng spell na nagpatulog sa 2 babae, pero si Ard ay nakatayo pa rin. Tinanong siya ni Olivia kung bakit hindi siya naapektuhan, at simpleng sinabi ni Ard na hindi lang sapat ang magic na ginamit niya. Sinabihan siya ni Olivia na sumunod sa kanya. Kinabukasan, nagising sila sa bahay ni Olivia at nag-usap sina Ard at Olivia tungkol sa sitwasyon ng lungsod. Ipinaliwanag ni Olivia na nasa panahon sila ng dakilang mga bayani, at may mga outsiders na sumasalakay sa kanila, at ang digmaang nangyayari ay dahil sa Queen Varvados na nag-develop ng human sorcery. Dahil nakita niya ang lakas ni Ard, gusto niyang makuha ito para sa kanilang panig. Sumang-ayon si Ard pero may 2 kondisyon, dapat kasama ang 2 babae, at italaga sila sa forces ni Verda. Nagulat si Olivia sa kahilingan dahil ang Verda ay hindi fighter unit kundi logistics at research, pero doon talaga nais ni Ard para mapanatiling ligtas ang 2. Pumayag si Olivia at agad silang dinala sa research center ni Verda. Pagdating nila roon, biglang sumabog ang laboratorio at lumabas si Verda mula sa usok na parang walang nangyari. Masaya pa nga dahil matagumpay ang kanyang experiment. Isinalaysay ni Ard kay Verda ang lahat na sila ay nanggaling sa hinaharap, at nasabik si Verda at nangako na tutulungan niya silang makabalik. Biglang pumasok si Sylphie na hinahabol si Verda, at kasunod niya ay si Lydia, at natulala si Ard nang makita ito ng personal. Hinawakan ni Lydia si Verda at sinabihan na hindi sapat ang suporta na ipinapadala niya, at ang sagot ni Verda ay ituro ang 3 bilang kapalit. Naengganyo si Ard ni Lydia para makipaglaban sa labas, at doon nagsimula ang isang marahas na one-on-one, puno ng bilis at lakas ang mga atake ni Lydia, at kahit paulit-ulit na nablock ni Ard ang mga ito, nadali siya ni Lydia ng buhangin at sinuntok ng malakas. Bumalik naman ang atake si Ard, pero sinagot ito ng uppercut na nagpalipad sa kanya sa ere. Pareho silang naglabas ng pinakamalakas na atake ng sabay at nagkasalubong ang lakas ng 2. Nang lumubog ang araw, natapos ang laban sa draw. At humanga si Lydia sa lakas ni Ard, at sinabihan na sumama ang 3 sa support unit niya. Sinabi ni Lydia na gusto sana niyang ilagay si Ard sa front lines, sumagot si Ard na huwag nang hilingin ang imposible, at ngumiti lang ng bahagya si Lydia, pero sinabi nitong kailangan pa rin niya ang lakas ni Ard. Naramdaman ni Ard ang isang bagay sa mga salitang yun, naalala niya na narinig niya na yun dati. Tinanong niya si Lydia kung maaari siyang ipakilala kay Varvados, at sinabi nito na okay lang. Pero kailangan muna nilang makuha ang tiwala ni Varvados dahil hindi ito basta-basta nagtitiwala sa kahit sino. Gabi ng araw na yun, lumapit si Latima, ang katulong ni Lydia,
at sinabihan si Ard na gamitin ang bahay ng parang sarili niyang tahanan at ng isang kaibigan. Sa loob-loob ni Ard, wala itong karapatang tawagin ng ganoon ang isang taong pinatay niya noon sa sarili niyang mga kamay. Kinabukasan, nakatayo na sila kasama ang forces ni Verda sa malayo mula sa front lines. Habang naghihintay, naalala ni Ard ang lahat ng nangyari sa nakaraang ito, kung paano pinalawak niya ang kanyang hukbo bilang Demon King, kung paanong ang pinagsamang puwersa ni Lydia at Verda ang nagpabagsak ng mga kuta at naglatag ng pundasyon ng kanilang dominasyon sa buong kontinente. Biglang sinalakay ng mga lightning spells ang kampo nila, isang ambush para sirain ang kanilang mga supply at healers. Agad na naintindihan ni Ard ang kanilang taktika at ginawa niyang pagkakataon nito para mapalapit kay Varvados. Sa kabilang banda, nagtaka si Lydia kung bakit wala pa ang enemy commander, at biglang may sundalo na nagbalita na ang kanilang rear forces ay inatake, pinamumunuan ng Commander Bulgan. Nagmadali si Lydia pabalik, pero pagdating niya roon, nakita na niyang nakuha na ni Ard si Bulgan dahil natapakan nito ang isang trap. Nagulat si Lydia nang malaman na ang commander na matagal na nilang pinagpupumilit na talunin ay basta na lang nahuli ni Ard ng buhay, at sinabi nito na malapit na ang pagkakataon ni Ard na makilala si Varvados. Kinabukasan, dinala sila ni Lydia sa palasyo ng Demon King. Namangha sina Arena at Genie sa laki at ganda nito, habang si Ard naman ay lihim na ipinagmalaki ang palasyong yun, siya mismo ang nagtatag nito noon. Sa pagpasok nila sa gate, biglang may fireball na lumipad patungo sa kanila at pinigilan ito ni Ard gamit ang barrier. Lumabas ang isang lalaki nang umingiti, si Arvato. Nagpakilala si Ard at halatang kilala niya ito, at pagkatapos ay biglang lumabas si Varvados mismo at pinalaya si Arvato. Bago umalis, tumingin si Arvato kay Ard at sinabihan na sumunod sa kanya. Naupo si Varvados sa trono at tinanggal ang mga lingkod sa paligid niya, at bulong na nagtanong si Genie tungkol sa Demon King, narinig ito ni Varvados at nagtataka kung sino ang kanilang tinutukoy. Mabilis na sumagot si Ard para malihis ang usapan. At sa loob-loob niya ay nagtataka rin siya, dahil dapat ay laganap na ang titulo ng Demon King sa panahong ito. Pinag-usapan ni Ard at Verda ang pagkakaiba ng Demon King na kilala nila at ng nasa mundong ito, at natanto nilang posibleng may binago sa timeline, may isang entity na nagbago ng kasaysayan at lumikha ng Demon King na hindi nila kilala. Naalala ni Ard ang babala ng misteryosong bata, at biglang naintindihan nila na baka ang entity at ang Demon King ng mundong ito ay iisa. Ibig sabihin, kung matatalo nila ito, maibabalik ang timeline at makakauwi sila. Nagmungkahi si Arena na humingi ng tulong kay Varvados, pero isinaalang-alang ni Verda na imposible yun, lumitaw lang ang Demon King na ito 3 taon na ang nakakaraan, agad na nanaikop ng mga lupain, at kahit si Varvados ay napalaban dito at natalo. Nag-isip si Ard at nagpasyang kailangan nilang gumawa ng mas malaking bagay para makumbinse si Varvados na kumilos. Pumasok si Lydia at sinabihan si Ard na sasama na siya sa frontline sa susunod na laban. Nagliwanag ang mga mata ni Ard at pumayag agad. Sa daan, tinanong siya ni Lydia kung bakit nagbago ang isip niya, at sinabi ni Ard na ito na ang tamang oras, at mabuting naiwan ang 2 babae sa likod. Tinanong ni Ard kung sino ang kanilang target, at seryosong sumagot si Lydia, si Mephiles, ang hari ng mga sumpa. Napatigil si Ard sa gulat. Natawa naman si Sylphie at sinabi na parang natakot siya. Pero sa loob-loob ni Ard ay seryosong nag-aalala siya, dahil si Mephiles ang isa sa mga dahilan kung bakit pinatay niya si Lydia noon. Hindi niya ito makakalimutan kailanman. Pagdating sa kuta, nakaharap nila ang isang hukbo ng mga skeleton soldiers, pero bago pa man makakilo si Sylphie, pinuksa na silang lahat ni Ard ng wind magic. Sa pagpasok nila sa loob, nakita na nilang nasusunog na ang lahat at nakalatag na ang ulo ni Mephiles sa lupa. May isang lalaking nakaarmor na lumabas at sinabi sa kanila na huli na sila, at nang tanungin ni Ard kung sino siya. Maliwanag na ipinahayag ng lalaki na siya ang Demon King ng mundong yon. Nagbigay siya ng mensahe para kay Varvados na kung gusto niya ang mga lupaing ninakaw niya, kunin niya ito ng puwersahan, at pagkatapos noon ay nawala siya. Kinabukasan, nagtipon ng lahat para sa isang konseho tungkol sa Demon King. Pinayagan ni Varvados ang grupo ni Ard na sumali dahil sa kanilang mga nagawa, at doon inanunsyo ng Demon King na handa na siyang lumaban ng personal kasama ang buong hukbo para tapusin ang lahat sa iisang araw.
Nagulat ang lahat dahil ibig sabihin ay mananatiling walang depensa ang mga rehiyon nila sa panahon ng laban, pero sinabi ni Varvados na dahil mismo doon, ay kailangan nilang tapusin ang lahat sa isang araw lang. Tinanong ni Ard kung paano nila matatalo ang Demon King na nagdedeklara na hindi siya mamamatay, at dito sinabi ni Varvados na sikreto yun. Ibalita lang nila na 3 araw na lang ang natitira bago ang laban, at ang misyon nila ay sirain ang kuta ng kaaway. Gabi ng araw na yun, nag-iisip si Ard sa kanyang kwarto, na bago na ang kasaysayan, dapat ay patay na ang ilan sa kanila ngayon, pero buhay pa rin sila at wala pang nangyayari kay Lydia. Kung uuwi sila ng ganito ang kalagayan ng kasaysayan, hindi magiging maayos ang lahat. Sa sandaling yun, biglang lumitaw ang Demon King at sinabi na mangyayari nga ang kinatatakutan ni Ard. Tinanong siya ni Ard kung ano ang gusto niya, at sinabi ng Demon King na ang kasaysayan na itinakda nila ay hindi madaling baguhin. Sa puntong ito, may isang malaking corrective force na gagalaw, at sa huli ay maabot pa rin ni Lydia ang kanyang kapalaran. Tinanong ni Ard kung nanggaling din siya sa ibang panahon, at sinabi ng Demon King na tama na ang pagpapanggap, dahil alam na niya na si Ard meteor siya. At walang saysay ang pagtatago dahil parang nakatingin lang siya sa salamin. Tinanggal ng Demon King ang kanyang helmet, at natulala si Ard nang makita ang sarili niyang mukha. Ipinaliwanag ng Demon King na pareho silang Varvados na naging Ard meteor sa magkaibang mundo, at ang pagkakaiba lang nila ay siya ay natalo na sa lahat ng bagay bago pa man niya ito napagtanto. Sinabi niya na itinakwil na niya ang pangalang Ard Meteor at kilala na siya ngayon bilang isang ganap na kabiguan, ang Stray Calamity. Ang landas na pinunta niya ay ang parehong paraan ng pagdating ni Ard sa panahong ito, nang tanggapin niya ang alok ng misteryosong bata, napadala siya rito. At ang layunin niya ay isa lang, iligtas si Lydia at itama ang lahat ng pagkakamali niya. Humiling siya kay Ard na sumama sa kanya at sinabi na hindi na kailangang maglaban pa sila. 2 tanong ang itinuon ni Ard. Una, nakausap na ba niya ang Varvados ng panahong ito? Hindi, sabi ng Demon King, kinasusuklaman niya ang sarili niya, lalo na ang bersyon ng panahong ito, dahil ang kalokohan nito ang nagdulot sa kanya ng pagkawala ni Lydia at pinilit siyang patayin ito ng sariling kamay. Nagtaka si Ard kung bakit nilalabanan niya ang sarili niya kung ang layunin niya ay iligtas si Lydia, at malungkot na sinabi ng Demon King na may mga pagkakataon na hindi niya mapigilan ang sarili niya, at katulad ng binigyan ng misyon si Ard ng misteryosong bata, siya naman ay binigyan ng misyon na sirain ang mundong ito. Nagulat si Ard, anong kinalaman ng pagwasak ng mundo sa pagligtas kay Lydia? At doon ay malinaw na ibinunyag ng Demon King ang lahat, ang sumpa na pumasok sa isip ni Lydia. Ang pagkawala ng kanyang mga kakampi, hanggang sa dumating ang araw na pinili ni Ard na patayin si Lydia at iligtas ang lahat. Galit na tinanong ng Demon King kung bakit hindi niya ito sinabi kay Lydia noon, dahil kung ginawa niya yun, wala sana ang lahat ng ito. At ang pinakamalaking pagkakamali niya ay nang payagan niya si Lydia na pumasok sa teritoryo ng kaaway ng mag-isa, nanggita ito at naging banta sa buong mundo, at hindi niya kayang tanggapin ang pagkakasalang iyon. Kahit nang maging Ard Meteor na siya sa bagong mundo, lahat pa rin ay kinuha sa kanya, ang mga layunin, pag-asa, at pangarap. Ngayon, alam na niyang nagdadagdag lang siya ng kasalanan sa kasalanan, at gusto na niyang tapusin ang lahat, ililigtas niya si Lydia, magiging kaaway ng mundo, at pagkatapos ay hahayaan niya si Lydia na patayin siya. Sinabihan niya si Ard na maghanda rin para gawin ang parehong kasalanang yun. Walang ano-ano'y biglang narinig niya ang boses ni Lydia na nagpigil sa kanya. Napatigil siya, at sinabi ng Demon King na bibigyan niya siya ng 3 araw para mag-isip. Pagkatapos, naglakad si Ard kasama si Latima at tinanong niya ito kung matagal na nitong siniserbisyohan si Lydia, at nang itanong niya kung pipiliin ito ang sariling buhay o ang buhay ni Lydia, simpleng sinabi ni Latima na walang alinlangan na gagawin niya ang lahat para kay Lydia. Sumunod, pumunta siya kasama si Lydia sa isang nayon, sinubukan ni Lydia na pasayahin siya pero siya pa ang mas nag-enjoy sa huli. Nagkatuwaan sila, hanggang sa mapagod ang dalawa. Tapos nang tanungin niya si Lydia kung ano ang gagawin nito kung kailangan nitong isakripisyo ang lahat para mabawi ang isang bagay na nawala, sinabi lang ni Lydia na sundan siya nito at ipapakita ang sagot. Dinala ni Lydia si Ard sa isang wasak at abandonadong lugar, isang bayan na dati ay tinitirhan ng mga demons, at sinalakay nila ito noon para sa estratehiya ng digmaan. Madaling bumagsak ang kuta, pero mahirap itong hawakan, ayaw sumunod ng mga naninirahan at gabi-gabi silang inaatake.
Kaya napagpasyahan nilang patayin ang lahat para hindi maubos ang kanilang mga kasama. Kahit tinatawag silang monsters, para kay Lydia ay tao rin sila. Sinabi niya na lalaban siya at mabubuhay sa pamamagitan ng espada, at pagkatapos niyang likhain ang isang mundo na walang banta at kalungkutan kahit para sa mga demons, handa na siyang mamatay. Sinabi rin niyang hindi siya karapat-dapat na baguhin ng kahit sino ang kanilang prinsipyo o isakripisyo ang sarili para sa kanya, at humiling siya kay Ard na huwag subukang baguhin ang paraan ng kanyang kamatayan. Kinabukasan, muling nagsimula ang mga labanan. Si Varvatos at Arvato ay nagtatrabaho ng magkasama para lansagin ang mga dragons gamit ang black holes, habang sina Lydia at Sylphie ay nagpatuloy sa lupa. Nagtaka si Sylphie kung nasaan si Ard, at sinabi ni Lydia na mayroon itong mas importanteng bagay na haharapin, at ipinagkatiwala niya ang lahat kay Sylphie. Sa ibang lugar, nakatayo sina Ard at ang Demon King sa gitna ng wasak na lupa. Tinanong ng Demon King kung ano na ang sagot ni Ard. Dito sinabi ni Ard na hindi niya ililigtas si Lydia, dahil ayaw mismo nito. Gusto ni Lydia na mamatay bilang bayani at mamatay para sa mga kasalanang nagawa niya. Nagsimula ang laban, nagpalitan sila ng mga pangmalakasang spells, pero halos walang epekto sa isa't isa dahil parehong alam nila ang bawat galaw ng kalaban. Napagtanto ni Ard na walang magiging resulta sa labanan nila dahil sila ay iisa lamang. Samantala, tinipon ni Olivia sina Arena at Ginny at ipinaliwanag ang plano ni Ard, natuklasan daw nito na ang immortality ng Demon King ay nakasalalay sa isang forbidden technique na tinatawag na soul separation, kung saan ang kanyang espiritu ay nakasil sa isang vessel sa labas ng katawan niya. Dalawa ang kahinaan nito, kailangang manatili ang Demon King sa loob ng ilang distansya mula sa vessel, at kung masisira ang vessel, mamamatay din siya. Natuklasan na ni Ard ang isang lihim na daanan patungo sa kuta at pinagkatiwalaan niya sina Arena at Ginny na sirain ang vessel. Nagtaka si Arena kung bakit sila ang pinili nito, hanggang sa nagpasya rin naman silang ituloy ang plano. Habang papunta sila, si Latima ang pumihil sa kanila at biglang nagpakilalang kalaban, sinabi nitong ginagawa niya ito para kay Lydia, at sinabing sila ay mga salit pusa lang para kontrolin si Ard. Nag-summon si Latima ng mga halimaw pagkatapos niyang isil ang magic ni na Arena at Ginny, pero hindi sumuko ang dalawa, ginamit nila ang textual magic, at sa kritikal na sandali ay biglang lumitaw si Lydia at pinuksa ang lahat ng mga halimaw. Nagulat si Arena at tinanong kung paano nalaman ni Lydia na nandoon sila, at sinabi nito na ang mga hairpin na ibinigay niya sa kanila ay magical devices na nagsusubaybay sa kanila. Sa kabilang banda, ipinakita ng Demon King kay Ard ang vision ng mga nakulong na babae at sinabi na kung ayaw niyang may mangyari sa kanilang masama, ay dapat siyang sumama. Alam ni Ard na pakulo lang nito, at gusto lang ng Demon King na magkaroon siya ng dahilan para makita ng iba na pinilit siya. Pero seryoso pa rin ang sinabi ng Demon King na kahit gusto ni Lydia ang mamatay ng may dignidad, ay sila pera ng papatay rito, at sila nga ang dahilan kung bakit siya napunta sa landas na iyon. Ang kasalanang yun ay dala nila magpakailanman. Handa siyang kunin ang buhay ng daan-daang tao kung iyon ang presyo para mabuhay si Lydia, at sinabi niyang sa kaibuturan ng puso ni Ard ay may bahagi rin siyang nakakaramdam ng ganoon. At kung hindi pa rin siya mapapaniwala, hindi niya masasabi kung ano ang mangyayari kay Arena at Ginny kapag dumating na ang hukbo ni Varvatos sa kuta. Malamig na sumagot si Ard na ang paglalagay ng vessel sa kuta ay bahagi na ng kalkulasyon ng Demon King mula pa sa simula, at ngumisi lang ito at sinabi na simple lang ang lahat. Kung ayaw niyang mawala ang mga taong mahalaga sa kanya, walang ibang pagpipilian kundi sumama. Sinabi ni Lydia kay Latima na sumuko na, pero hindi ito sumunod at sumigaw na handa silang sirain ang mundo kung iyon ang kailangan para maligtas si Lydia. Mahinahon na sinabi ni Lydia na naiintindihan niya ang nararamdaman nila. Sabay binanatan si Latima at ang mga halimaw na patuloy na dumarating, habang nararamdaman niya ang buhay ng Demon King na unti-unting humihina. Sa kabilang banda, sinabi ni Ard sa Demon King ang katotohanan, na hindi nito gustong iligtas si Lydia, at tumatakbo lang ito mula sa sarili niyang kasalanan. Ang totoong gusto nito ay patawarin ang sarili niya para mamatay ng may kapayapaan, at ginagamit niya si Lydia para doon. Sinabi ni Ard na sila ay laging kumikilos para sa sariling emosyon nang hindi isinasaalang-alang ang iba, at sana kahit ngayon lang, ay tugunan nila ang tunay na kagustuhan ni Lydia. Nagalit ang Demon King pero sa loob-loob niya ay alam niyang tama si Ard.
Pareho silang nagsama ng espiritu ni Lydia at nag-transform sa anyo ng Demon King, at nagsimula ang marahas na laban. Sa gitna ng labanan, naalala ni Ard ang isang lumang sandali kasama si Lydia, noong sinabi nitong traidor siya at hindi na siya pakikinggan pa. Sumigaw ang Demon King na hindi niya dapat sinabi ang mga salitang yun, at gusto niyang iligtas si Lydia mula sa masamang katapusang yun, at sinalakay niya si Ard ng buong lakas. Pero biglang lumitaw si Lydia mismo at hinawakan ang kamay ng Demon King. Naintindihan ni Ard ang lahat, at sinabi niya na kung iyon ang gusto ng Demon King, gagawin na niya ito, sabay pinabagsak ang Demon King. Bago mawala ng malay ang Demon King, tanging isang bagay lang ang hinihingi nito, na alalahanin ni Ard ang mga araw na ginugol nila kasama si Lydia, at huwag hayaang maulit ang lahat. Isinaksak ni Ard ang espada sa puso ng Demon King, at doon lumigid ang liwanag sa paligid. Sa parehong sandali, nagsimulang mag-glow sina Arena at Ginny, at lumitaw si Lydia sa harap nila na may mahinahon ng ngiti, sinabi nitong mukhang uuwi na sila. Nagtataka si Ginny kung alam na nito ang mangyayari, at sumagot si Lydia na parang ganoon nga. Tinanong ni Lydia kung ano ang itsura ng kinabukasan, maligaya ba raw ang mundo? Puno ng lungkot ang dalawa pero simpleng sumagot si Ginny na oo, maganda ang mundo tulad ng pinangarap ni Lydia. Idinagdag pa ni Arena na masaya sila araw-araw. Kahit may mga away minsan, pero masaya talaga sila. Napangiti si Lydia at sinabi na hindi pala sayang ang lahat ng sakripisyo. Humingi siya ng huling pabor, na dalhin nila ang mensahe niya kay Ard, at bumulong siya sa dalawa bago sila makaalis. Bumalik sila sa kanilang mundo, at natapos na rin ang digmaan ni Barbados. Napadala uli si Ard sa dimensyon ng misteryosong bata, na nagpahayag ng pagkamangha sa nagawa niya. Tinanong ni Ard kung sino talaga ito at ano ang tunay na layunin nito. Pero hindi sumagot ang bata, sinabi lang nitong maaasahan niya ito bilang isang kakampi. Sinabi ni Ard na sana ay hindi na sila magkita pa, at sumagot naman ang bata ng parehong bagay. Nagising si Ard kasama sina Arena at Ginny, at binati sila ni Sylphie at ni Olivia na nagmamadaling pumunta sa mga estudyante. Huminto si Sylphie sandali at tahimik na tumingin sa lumang Royal Capital, matagal na rin siyang hindi nakapunta rito. Lumapit si Arena kay Ard at ibinigay ang mensahe ni Lydia, anuman daw ang mangyari. Lagi silang magiging pinakamatalik na magkaibigan. Napaluha si Ard, naramdaman niya si Lydia sa kanyang likod, parang nagtutulak sa kanya na magpatuloy, na huwag tumigil sa paglakad. At doon nagtapos ang kwento ni Ard. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, hanggang sa muli.